JP, nahanap na ba ng mga rescuer ang lahat ng mga pasaherong sakay nitong Ceres bus na nahulog sa bangin? Monica, ayon nga doon sa provincial government ng Antique, accounted na lahat yung 28 mga sakay nitong bus na nahulog sa Amtik sa Antique. At nangyari nga yung insidente kahapon ng 4:30 p.m. At kinumpirma ng provincial government na umabot sa 17 ang nasawi dito sa trahedyang ito. Na-recover na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang lahat ng mga pasahero na sakay ng bus na nahulog sa bangin sa may bayan ng Hamtik, Antique. Ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao, base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawalan ng preno ang bus dahilan para mahulog ito sa bangin. Mabilis daw talaga, he was honking his horn, parang warning everybody na danger, danger, parang nagpanic yung driver nagbubusina ako, tapos ako parang telling everybody to brace for impact or warning everybody na there's the danger. Hindi daw mapigil ng brakes. Nauna nang napabalita na mayroong 53 pasahero na sakay ang nasabing Ceres bus, kung saan 25 ang dead on the spot dahil sa aksidente. Pero sa press conference kanina, nilinaw ng provincial government na 28 lamang ang sakay ng bus. 17 na ang nasawi, may 7 ang nasa ospital at nasa critical pang kondisyon, habang may 4 ang nasa stable ng kalagayan. Aminado ang provincial government na naging pahirapan ang pagkalap ng datos dahil wala nilang signal sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Kilala na ng mga otoridad ang mga nasawing pasahero, subalit may isang bangkay ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Tumanggi muna ang provincial government na ihayag sa media ang pangalan ng mga biktima. Ngunit ilalabas umano nila ang larawan ng tattoo sa katawan ng isang biktima upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao, itinuturing talaga na accident-prone area ang bahaging iyon ng Hamtik dahil sa dami ng mga naaaksidente sa lugar. Kaugnay nito, hihilingin na nila sa Department of Public Works and Highways na baguhin ang kalsada upang hindi na maulit pa ang mga ganitong trahedya. Anya, masyadong delikado ang lugar, lalo na sa mga sasakyang pababa dahil sa tarik ng kalsada na napapalibutan ng bangin na may nasa 60 hanggang 70 talampakan ang lalim. Ako gusto ko i-condemn rin yung road na yan. So many Antiqueños died on that road section. If you can ask the national government to allot a substantial amount of money para i-detour ang road na yan, even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Samantala, pinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 70 araw na suspensyon ang kumpanyang nag-ooperate ng Ceres bus habang nagsasagawa pa ng investigasyon. Ayon sa LTFRB, i-inspeksyonin nila ang roadworthiness ng mga bus na dinedeploy ng kumpanya. Sa kanilang tala, mayroong 15 bus ang hawak ng kumpanyang nagpapatakbo ng nahulog na bus. Ayon naman kay Governor Cadiao, iaapilan nila sa LTFRB ang suspensyon dahil kukulangin ng masasakyan ang mga pasahero lalo na't papalapit ang holiday season. Hihilingin na lang nila sa bus company na mag-deploy ng maayos na unit ng bus at sa coastal road na ito padadaanin kaysa sa pinaghulugan ng bus. Ako gusto ko i-appeal sa LTFRB to reconsider muna yan until final analysis. Imbis na totally banning wala na ibang wala na ibang alternative. Sa statement naman na inilabas ng Valyacar Transit Incorporated, sinabi nito na tinitiyak naman nila ang pagiging roadworthy ng kanilang mga bus bago ito ibiyahe. Nangako ang kumpanya na magbibigay ng tulong pinansyal, medical at burial assistance sa mga nasawi at sa mga naospital. Monica, bago pa man patawan ng preventive suspension ng LTFRB, itong Valyacar Transit Incorporated, sila na mismo yung voluntaryong nagsuspinde ng kanilang mga operasyon. At nangako naman sila na makikipagtulungan sa otoridad sa ginagawa ngang investigasyon dito sa nangyaring aksidente.
At bukod sa bus company, ay nangako rin yung provincial government na magpapaabot ng tulong doon sa mga kaanak ng mga nasawi at saka yung mga nasa ospital. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Monica. JP, yung bang lugar na pinangyarihan ng aksidente sa Antique ay talagang daanan ng mga bus? Kasi base doon sa nangyaring presko, nabanggit na talagang delikado yan, no? At kung talagang daanan, ngayon ba ay passable pa ito sa mga commercial buses? Monica, nabanggit nga ng provincial government na yan talaga ay daanan ng mga bus at hindi lang yung insidente ngayon ng nahulog na bus yung nangyari dyan. At sa ngayon, ang sinasabi ng provincial government, ang nais nila ay mabago na nga yung daanan ng mga bus dito, ng mga bus na yun sa Antique para maiwasan na yung kahalintulad na insidente. Dahil nga yung pinapaliwanag kanina ni Governor ay yung mismong kalsada ay tila may pakurbadang pa letter S kaya mahirap na daanan. Pero hindi natin nakuha yung impormasyon, Monica, kung sa ngayon ay isinarado yung area na yon kasi nabanggit meron namang 4 na linya yung kalsada at hindi lang natin nakumpirma pa kung yun ay isinara o pansamantalang isinara muna sa iba pang mga sasakyan. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Quezon City.